Traslasyon 2026 DZRH Special Coverage. Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. 1,260 volunteers ng Philippine Red Cross ipinakalat sa Traslasyon 2026. Kasalukuyang nakakalat ang mahigit 1,200 volunteers ng Philippine Red Cross sa Maynila ngayong araw para sa Traslasyon 2026. Ayon kay PRC Secretary Gwendolyn Pang, idineploy ang mga volunteers mula kahapon hanggang matapos ang prosesyon ngayong araw o bukas. Bawat isa sa mga nakadeploy ay may 12 oras na shift. Binubuo ang mga volunteer ng mga trained doctor, nurses, first responders, first aiders, ambulance crew, at iba pa. Meron po tayong 1,260 na volunteers na trained po, na deployed to yesterday, today, hanggang sa matapos. 3 shifts po yan, 12 hours ang shifting nila. So yan po yung mga trained doctors, nurses, ating first responders, first aiders, ambulance crew, water safety, and the Watson team, kasi meron din kaming mga water stations. 17 po yung ating first aid station na nakalagay po yan, nakalocate po yan sa kahabaan ng prosesyon mula Quirino Grandstand hanggang Quiapo Church. And then, meron din po tayong water station, nakatabi po yan palagi ng ating first aid station. Meron po tayong command post na nandun po sa Cartilla, sa KKK na monument. Andun din po yung aming emergency field hospital, parang hospital po yan. Meron po tayong 10 ER beds at saka 50 ward beds. Kung halimbawa, yung pasyente, kailangan mo na i-stabilize, nabila po natin muna doon sa ating emergency field hospital. Kung halimbawa kailangan na itakbo sa hospital, tinatakbo na po ng ambulansya natin. Sa kung saang malapit na ospital. 19 ang ambulances na naka-position dyan sa sa site po ng dadaanan ng posisyon. Meron po tayong 20 more na nakaabang po sa ibang mga Red Cross chapters natin and head office yan po sa port area para po in case kailangan na augmentation ng ambulance kaya po namin mag-deploy. Samantala, pahalik sa Jesus Nazareno pinalawig ng hanggang bukas. Pinalawig ng Quiapo Church ang tradisyonal na pahalik sa imahe ng Jesus Nazareno. Ayon kay Father Ramon Licuanen, na magiging hanggang bukas ng alas 10 ng umaga ang nasabing aktibidad. Ang nasabing pagpapalawig ay dahil sa pagdami na rin ng mga deboto ng Jesus Nazareno. Nataon din na araw ng Biyernes ang nasabing traslasyon, kaya tiyak na maraming tao ang dadalo. Nitong araw lamang ng Huwebes o isang araw bago ang traslasyon ay dumagsa ang mga deboto sa Quirino Grandstand para sa tradisyonal na pahalik at nagsimula ang pahalik sa Jesus Nazareno nitong Miyerkules. Bago tayo magtapos, ipinagdiriwang ngayong araw ang kapistahan ng Poong Jesus Nazareno bilang paggunita sa unang prosesyon na naghatid sa mahal na imahen mula Intramuros patungo sa simbahan ng Quiapo. Mga ka-happy hour, manatiling nakatutok sa special coverage ng DZRH at MBC TV Network News Update para sa mga latest updates tungkol sa Traslasyon 2026. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Traslasyon 2026 DZRH Special Coverage. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.